Itinatago daw ng Malacanang si PBBM. Dudang-duda kasi itong mga diehard, lalo na itong sina Guanzon, sa totoong kalagayan ni PBBM. Dapat na daw talaga ay isa publiko kung ano ang totoong lagay netong ng ating Pangulo. Yung medical records niya ay kailangang isa publiko na daw. Kaya pala, etong mga diehard, nagkumahog na gumawa ng mga peking medical report mula sa St. Luke's at yon ang kanilang ipinakalat. Kaya ayon, mananagot po ngayon sa St. Luke's Medical Center at sa NBI etong mga nagpakalat nga ng peking medical record ni PBBM. Marami po ang dadamputin at kakasuhan ng NBI. O eto namang si Guanzon, itinatago nga daw si PBBM. Kasi daw ayaw nilang paupuin si Sara Duterte. Kasi takot na takot sila dahil alam nilang marami silang kasalanan. Wow. Ang tingin ko dito kay Guanzon, tanga, bobo. Parang gusto ko na rin sabihin, paano ka naging abogado kung ganyan yung mga sinasabi mo? Hindi ba obvious na ang layunin nyo lang ng mga ganitong klaseng tirada nyo ay ang makapwesto si Sara Duterte? Talaga lang? Concerned kayo sa kalusugan ng nasa Malacanang? Mukhang hindi naman. Talaga lang? Eh, nung panahon nga ni Digong, mas malala yung kanyang kalusugan. Kung titignan nyo po sa kilos, sa pananalita, di hamak naman na mas aktibo ngayon, mas healthy looking ang ating Pangulo kaysa sa dating Pangulong si Digong. Ayaw maniwala na itong si Guanzon. Yung huling video nga na lumabas ni Atty. Claire Castro at ni PBBM, yun daw ay dati pa. Yun daw ay matagal na video. Talaga ba? Naka-ready ang Malacanang pala sa mga ganong pagkakataon na baka pagdudahan? Lahat naman ng mga videos ni Atty. Claire Castro mukhang inilalabas. So kung ito ay planado na nag-video weeks ago, months ago, para maipalabas sa mga susunod na pagkakataon sakaling hanapin ang Pangulo, ang saklap. Talaga? Meron kayong ganyang kaisipan? Ang lala nun ah. Kasi baliw yun eh, kabaliwan yung ganun eh. Oh, ayan.